Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol, nabudol ang Pilipino. Mga adik at mga kriminal, nagkakaisa silang lahat. Ang kaban ng bayan ay ninanakaw, masama yan sa kaunlaran. Isigaw natin sa buong mundo, nagburol ang Pilipino. Wag na wag iboto ang mga kandidato nang nambudol sa Pilipino. Tanggalin na natin ang isang pangulong nang budol sa Pilipino. Okay, mabuhay ang Pilipinas. Sana laging naka-remind sa inyo ang kantang yan. Dahil tayo ay nabudol tayo nabudol ang Pilipino ng mga bangag. At ngayon, dahil Rizal Day at araw ni Rizal, ay ano man title natin today, Marcos Jr. binastos si Jose Rizal. Ang baho ni Erwin Tulfo, ayan na actually nahubara na yan, na-post na natin yan kahapon dahil may nag-send sa atin ang US passport na issue kay Erwin Tulfo or identity theft based doon sa documents na i-forward sa atin mga kababayan. Pero talakayin muna natin kung ano yung mensahe ni Bangag dito sa araw ng anibersaryo, okay, o Rizal Day. O, sabi na naman ng kanyang kadyutahan, okay, I join the entire Filipino nation in commemorating Rizal Day to honor the hero whose legacy continues to inspire generations. Galing ng sulat-sulat, di ba? Since his ultimate sacrifice in 1896, Dr. Jose Rizal's vision of a just and forward-thinking, ang kay Bangag ay unjust and backward-thinking. Ayan, okay? So forward-thinking society is no less alive today than it was more than a century ago, as to remember his noble works and honorable life. Bangag is pulboronic life. Let us take to the heart his words and ideals that awakened the consciousness of our forebears and steered on national movement for freedom. Wala pong freedom sa Pilipinas dahil lahat ay sinisikil sa panahon ngayon. Kaya itong mga sulat-sulat ni Bangag Jr., na hindi naman siya nagsulat nito, ang writer niyang mga bangag din, ito ay show lamang. Ito ay pakitang tao lamang, pero sa katotohanan ay uubusin nila ang kaba ng bayan, hindi lang sa araw o pag-commemorate kay Rizal, kundi every second. Okay? Every second ninanakaw ang pera ng bayan. Ang sabi ni Bangag, I call on my fellow Filipinos to look back in pride and embody all the things he cherished, love of country. Wala ka nito, Bangag. Dahil dinidestroy mo, ikaw ang tunay na destabilizer ng bansa. Sabi pa niya, dedication to the truth. Wala puro kasinungalingan dahil ang pagiging bangag mo, hindi mo pwedeng ihalin tulad kay Rizal. Hindi mo pwedeng buhayin ang ginawa ni Rizal na ang kanyang dedikasyon ay para sa katotohanan dahil ikaw hanggang ngayon hindi ka pa nagpapadrug test kahit na ikaw ay kitang-kita naman at ipinakita ko na dito ang iyong pagiging authenticated bangag. Sabi pa niya, yun, dedication to the truth and commitment to the betterment of our people. Mga kababayan, maniniwala ba kayo na ang misyon ni Bangag or ang nais ni Bangag ay betterment o kaigihan, kabutihan ng inyong buhay o ng bawat mamamayan? Of course, false, fraud, kasinungalingan dahil sila po ay ang mafia, kartel, leader ng sindikato, kidnapping, smuggling, pulboronic, alam nyo yan. Kaya itong mga sulat-sulat na ito, lahat ito ay kadyutahan. Sabi niya, truly, it is true, Dr. Rizal works, that one can realize that true change can begin with us. Okay, walang bagbabago sa Pilipinas dahil hindi mo ginagawa dahil ang ginagawa nyo, pagbabagong talamak ng pagnanakaw.
Yan ang katotohanan. Sabi pa niya, especially when we stand firm on the issues that we face today. Stand firm, nag-stand kayo ng firm sa pag-suppress, pag-oppress sa mga vloggers, sa mga ordinaryong tao, sa mga kritiko, para takutin ninyo, para hindi isiwalat ang inyong pagnanakaw, pangbabangag. At alam nyo na yan mga palangga dahil master nyo na yan. Sabi pa niya, let us be bold enough to be catalyst of change and hold on the belief that each of us can contribute to the beloved Philippines that stand on the pillars of solidarity and progress. Julul! Solidarity and progress? Ang pagtira nyo kay Sara Duterte, ang pag-hire nyo ng assassin sa akin, kay Harry Roque at sa iba pa, kay Rodriguez, kay Glenn Chong o kung sino pa ang gusto nyong ipagorgor, yan ba ay solidarity at progress? Kasi nungalingan na naman. Ang nagsulat dito, syempre ay Bangag din at binasa lang naman ito ni Bangag. Alam naman natin yan. Sabi niya, whether in service to our communities in the pursuit of knowledge or in uplifting the marginalized, let us make decisions that will echo his resolve. May we rise as nation over unyielding in our shared quest for a brighter and stronger bagong Pilipinas. Bagong pulboronic na Pilipinas, sabi that we can be proud of. I wish everyone a solemn observance. Mabuhay si Dr. Jose Rizal. Alam nyo, ito ay lagi na lang ginagamit si Rizal. Namatay na lang yung tao hanggang ngayon na hindi pa rin nakakatakas sa kahirapan o kadyutahan ang ating inang bayan, mga palangga. So ito ay sabi ko pambabastos kay Rizal. Bakit kamo? Paano ang isa sa mga mensahe ni Dr. Rizal, mga kababayan? Okay. Oops, wala kayo Ba't wala yung mga alindog ninyo? Asa yung book natin? Okay? Where is it? Okay? So isa sa mga ito yung libro ni Rizal, di ba? Yan, No Limit ang Here. Basahin nyo yan, mga high school dyan. Di ba? Ang isa sa mga mensahe ni Dr. Jose Rizal, dahil Rizal Day ngayon, di ba? Ang pagmamahal sa bayan. Paano i-echo ni Bangag yung ginawang kabutihan ni Rizal na sinasabi ni Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan kung mismo siya ay leader ng pagiging addictus benedictus. Itinuro ni Rizal na mag-aral ang mga bata dahil ang mga kabataan ay mayroong malaking role sa lipunan. Ngayon, tignan mo, ang krimen. Taas. Ang mga bata, ginagahasa ng mga bata din dahil mga sabog sila. Asan ang aral ni Rizal dito? Na pagmamahal sa bayan. Mamaya dadako tayo sa budget na yan. Kadyotahan na yan na palabas lamang yan. Kaya nga sabi ko, binastos ni Bangag at ng kanyang mga alipores si Dr. Jose Rizal. Tinuturo yan sa atin, sinasama yan sa ating curriculum. Diba? Diba sa ating curriculum, mga kababayan, high school, even college, diba? College, yes. Okay, college or I don't know, sa elementary ngayon, baka nagbago na tinuturo na ba sa inyo si Rizal? Yes. Yeah, tinuturo yan. Ngayon, ano sinasabi niyo si Rizal? Mag-aral kayong mabuti. Mag-aral, maging masipag para sa kinabukasan ng Pilipinas. At wag maging traidor. Pero patuloy na naging traidor ang gobyernong ito. Kaya nga dito sa dito sa librong ito, mga kababayan, ano ba ang nakasulat dito? Binatikos ni Rizal, dito, dahil nabasa ko to, binatikos ni Rizal ang lahat ng mga kadyotahan, ang mga katiwalian, pagnanakaw, pang-aabuso, katulad ng ginagawa ng Marcos Jr., pananakop ng Espanya, ng mga Espanyol, di ba? At ano ba yung mga nakasulat dito? Napakadami at ang pagpapahalaga o pagmamalasakit sa taong bayan. Isinabuhay ba ni Bangag yan? Anong ginawa nila? Nakipagsabuatan sa mga banyaga, nag-iimbita ng mga banyaga para mag-concert katulad ng Duran-Duran at lustayin ang pera ng bayan. Kaya araw-araw, minuminuto, segundo, binabastos ng Bangag na gobyernong ito ang mga bayani, hindi lang si Rizal. Di ba? Anong sabi ni Rizal? Mag-aral kayo. Parang gano'n ang konteksto. Hindi naman eksaktong ganito. Di ba? Ang mga bata dapat nag-aaral, ang mga kabataan, dahil ang edukasyon ay susi ng pag-unlad o pagbabago. Paano mag-aaral ang bata kung kumakalamang sikmura? Walang makain. Paano mag-aaral ang bata kung walang pamasaya? Ang mga pamilya nila, tatay, nanay nila, walang trabaho. Dahil, incorporate na natin yung ating vlog,
Dahil yung budget, ang national budget ay inilagay sa buwaka ng inang ayuda-ayuda. Kaya yung mga press release diyan ngayon, oh wow, 194 billion daw ay vinito ni Bangag. Uy, ang galing-galing. Okay, ang galing-galing. Akala ng mga mangmang o mga bangagan na trili mangmang. You know, hindi naman lahat active sa politika or nagbabasa, kawawa nga yung mga yan. Lahat ng mga bangagan at pulawan, oy, tignan nyo, ang galing-galing ni Bangag. Di ba? May binito na 194 billion. Pero hindi nila iniisip na according to our magaling na abogado, andyan si Attorney Vic Rodriguez, andyan si Attorney Harry Roque, at iba pang mga abogado na nagbigay ng statement na pwedeng ibalik yung binito niyang 194 billion na 168 yata, the 168 billion yata is unprogrammed funds. Ngayon, pwedeng ibalik yan after ng press con na yan through supplemental budget. 'Di ba? Yun ang paliwanag ng ating mga magagaling na abogado. So syempre, kapag ikaw ay tindera lamang sa palengke at hindi ka naman active sa mga politikang usapin at hindi mo alam, di ba, lolokohin ka talaga ng media dahil kasabwat nila, uy, ang galing-galing, binito ni Bangag ang 100 total of 194 billion. But hindi pinaliwanag sa inyo na pwede pala namang ibalik yan after mag-picture-picture, after magpirma-pirma. At hindi pa rin pinondohan ang PhilHealth. Paano magiging susi ang mga kabataan sa pagbago o pagbangon o betterment ng Pilipinas kung yung health nila ay declined, bagsak, hindi man lang, walang pang bitamina, ano pa, pang kung ano-ano, di ba? Kaya ito mga kababayan, kailangan nating araw-arawin itong ipailiwanag sa inyong mga anak na hindi na nakikita nyo sa mainstream media, lalo na dahil mga magkakasabwat sila. They failed to explain detalyado, mga trabaho yan eh. Di ba? Ang trabaho ko dito, magmura lang sa mga buwakan ng inang yan eh. Ipaliwanag kung ano yung 194 na binito nila. Hindi lang headline. Ang galing-galing ni Bangag. Binito ang 194 billion. Galing. But, without explaining, sa ating mga palangga, na nandoon pa rin yung, how much is that? Yung how much is that? 26 billion? Okay? Yeah, 26 billion para dito sa ayuda na ito. Sa AKAP na ito. Okay? AKAP, AX na yan, na ang hahawak niyan ang mga buwakan ng inang mga nasa Congress. What else, mga kababayan? Okay? Yun nga, zero ang PhilHealth, ang DPWH, magkano yung budget nila? Anyway, it doesn't matter. Hindi ko na i-ano yung mga numbers kasi makalimutan nyo na rin naman yung mga numbers yan sa dami. Ang gusto ko lang ipaunawa sa inyo, na yung sinasabi niyang 194 billion na kunyari na binito nila, yung line item na yon ay pwedeng ibalik. Kita mo paano kayo gagawin? Bago ituloy yung balikan natin si Rizal mamaya. Nagbasa tayo dyan mamaya ng bonggang-bongga. Anong sabi ni dyan? Ni Harry Roque. Okay, yan, isang ginipit nila. Diba? Dahil what? Dahil nagsasabi lamang ng katotohanan na si Bangag ay bangag at nagsasabi ng mga katiwalian nila at idinamay nila sa kanilang mga pogo-pogo kahit wala namang involvement. Ano sabi ni Harry? Attorney Harry, binudol na naman ng Pilipino para kunwari ang pinakamataas na budget. Tinanggal sa DPWH ang 82 billion convergence projects. Walang epekto ang veto sa unprogrammed funds na 168 billion kasi wala naman talagang pondo na nakalaan para doon. Kasi unprogrammed funds nga yan eh. Ang sabi ni Spokesari, dapat lahat ng 288 billion insertions ang na-veto. Yun ang paliwanag. Kasi yung unprogrammed funds na yan ay hindi naman yan importante sa every fiscal year. Dahil yan, kumbaga, ang paliwanag nga ni Attorney Vic, yan, napanood ko yung kanyang live, ay kapritsyo lamang yan ng gobyerno o ng mga bangag na pupondohan, kunyari yung ganitong project, actually, puro kadyutahan lang yan. Unprogrammed funds, 100 billion, 200 billion, kunwari, pero hindi naman napupunta talaga yan sa mga proyekto, mga infrastruktura
kasi ibubulsa din naman nila yan. It's the same thing dito sa budget na program funds na kung saan yun yung mga pangsweldo sa mga empleyado, let's say ng mga teacher, nurses, mga pampublikong institusyon, then pang-renovate, pang-tayo ng mga tawag dito, ng mga infrastructure projects and everything, di ba? May mga pera pa nga na hindi nila natin maipaliwanag in 2023, vlog natin the other day. Okay, na hindi nagastos, hindi nagmaterialize yung project. So whether yan ay program o unprogram funds, ay nanakawin pa rin ng mga walang hiya. Ano pa sabi ni Hari dito? Nandyan pa rin ang 28 billion na akap. Yun nga nabanggit natin. Zero budget pa rin ang PhilHealth at di pa rin nasunod ang 80% ng syntaxes ay nakalaan sa universal healthcare. Kita mo, paglabag sa konstitusyon. Dahil nakalagay sa konstitusyon na ibigay ang na hindi pwedeng zero budget ang PhilHealth. Dapat meron yang budget. Kaya nga sabi ni Hari, dapat binito yan yung total of 288 billion. Sabi pa niya, di rin na ibalik ang tinapyas na budget ng DepEd, AFP Retirement Pay, AFP Modernization Fund at para sa 4Ps. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga brusko, ano pang inaantay nyo? Pero may magandang balita at baka, baka matapyas na sila, magurgur na sila ng tuluyan. Okay? Baka ma-preempt, pero alam nila yan. Alam ni Bangag yan na matatanggal na siya. Di ba, Bangag? Sulat ko lang to, baka makalimutan ko. Okay. Sulat natin to. Ayan. Okay, ngayon, ang sabi ni Hari, doble pa rin ang budget ng House of Representatives at 50% higher pa rin ang budget. Magkano yung sa House of Representatives nila? Okay? I think, ilang billion yon. Pinicturean natin kanina yon. Here's the budget nila. Okay, ito. Okay. House of Representatives. Okay, education. Saan na yan? Department of Health, 267 billion. Okay. So ngayon mga palangga, zero ang PhilHealth. Ayan. Okay, 21 pala. 21 billion. Okay? Ang Congress ay meron pa rin 21 billion. Imagine mo, meron silang 21 billion, meron pa silang akap. Hawak nila ang pera. Kaya tama si Inday Sara. 2 tao lang. Actually, it's not 2 tao. Diba? Si Bangag, si Romualdez, si Ko, yung mga buwaka ng inang yan, ang may hawak. Kaya kung saan nila gustong ilagay, doon nila ilalagay, mga kababayan. And Senate has 5 billion. Okay, budget. Ang computation nga dyan ni Attorney Vic, pag pinaghati-hatian nila yan, ay 217 million each sila. Magtataka kayo. Can you comment, mga kapalangga? Magtataka kayo, paano kaya na ilulusot? Okay? Na itatransfer sa offshore account. May idea ba kayo? Okay, Maverick, Benson, baka may mga galing yan ng mga IT. Nagtataka kayo, binibit-bit ba nila ang perang cash papunta sa kanilang mga offshore accounts? Any guess? Ito pong budget na ito, ang gagawin yan ng mga buwaka ng inang yan, itatransfer nila na pag-alaman ko, mga kababayan. Ano? Sige, any guess? Paano transmit or transport ang pera ninyo by SWIFT system daw? Okay, so napag-alaman ko, ang mga buwaka ng inang ito, pag-release ng budget 2025, idadaan nila sa dark web or pwede rin sa Bitcoin. Okay? Hindi Swiss account yata yung sinasabi ni Minda. Yes. So, dadaan, ito ngayon ang kanilang modus dyan. Kaya yung magagaling dyan, dadaan nila sa Bitcoin, isa yun sa kanilang process. Online transfer sa ibang bansa, yes. Kita ninyo? Kaya sila hangul-hangul at saka sila nakasmile sila lahat. Kaya itong pera ninyo mga palangga, yung mga ordinaryong citizen, wala, hindi nyo alam to eh. Kasi you're just busy, magtinda, maglagari, di ba? Kasi unahin mo, di ba? Sabi ni Flomen Ferrer ay digital corruption. Most likely, sabi ni Al Kaiser, is through cryptocurrencies. Perfect.
Doon nila nilalagay, doon nila tinatransfer ang pera papuntang London. Sinong nasa London? Okay? So isa yan, hindi lang naman isang tao to. Yan ang napag-alaman natin. Ito po ang modus nila. Kaya excited sila sa budget. Ang magagaling din sa crypto. I'm not good at that. I have crypto account pero hindi ko konting amount lang binibigay ko doon. But I have a little bit knowledge of it. Pero ipinaliwanag sa akin ng ating mga puting ahas, yan po ang ginagawa ng gobyerno. Pag-release ng budget, binibigay ng crypto, papunta na sa London, sa Bahamas, o kung saan pa man. Kaluluoy ka mo. Kawawa kayo mga kababayan. Di ba? Ayaw imbestigahan yan. Kasi lahat sila magkasabwat. Ayaw nilang pag-usapan yan. Sa Congress, sa Senate, dahil ang mga buwaka ng ina, magkakasabwat sila palangga. Sabi ni Tariray, I do crypto, malabo nga na makita na nakaw na pera pala yun. Yes. Yes. Pinaliwanag sa akin, but I cannot explain it. Very, very technical. Yung alam ko lang, basic. Diba? Yung maintindihan nating lahat. Unless naaralin ko siya, but I don't have time. Mag-aral na lang kayo at umakyat kayo dito sa akin at kayo magpaliwanag. Kaya pala tumaas ang crypto ngayon, especially sa BTC. Biro mo, one stock of BTC ay 1 USD, 94,000. Oh, magtataka ka ngayon, bakit ang Pilipinas ay number 1 sa crypto ngayon? Diba? Yung magagaling dyan. Yung mag-aral kayo, magtulungan tayo dito. Yan ang napag-alaman ko. Kaya excited sila dito sa budget na ito. Ha? Kaya sabi ko sa inyo, whether i-veto yan, diba? Ipasa yan. Ang bottom line yan, mga palangga, ita-transport nila sa offshore account through digital corruption, digital currency, crypto, at kung ano-ano pa. Yes, someone can open offshore account, sabi ni Yolanda. Now, you know, kung paano magtataka kayo na binibit-bit ba nila yung bulto-bultong pera? Yung mga mali-maleta na ganyan? Pwede, pag nagta-travel sila. Pero the safest na hindi ninyo makita, dahil ayaw naman nila imbestigan yan, through cryptocurrencies. Kaya forever kayong babagsak dahil bawat isa sa kanila, ninanakaw nila ang pera ng bayan. Right?